Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Eat Bulaga. Unahin nating pag-usapan ng tungkol dito sa nag-opening number po ng Eat Bulaga, Rov Daniel, singer and songwriter, kasama po ang banda niya. And kanina nga po nakita natin na talaga namang nag-enjoy ang Team Studio, televiewers, online viewers sa inihanda pong sorpresa ng naturang programa. At hindi lang yan mga kadabarkads. Ang mga singing queens din natin ay present sa Eat Bulaga Studio with therapy. Yes, nakasama natin sila ngayong araw at kompleto nga po sila. At kanina nga po may mahalagang announcement si Bossing Vic Soto para po kay SQ Eunice na kung saan by Saturday daw ay makakasama natin si SQ Eunice, Yunyul Kim, nakakanta po ng Baka Sakali. Mapapanood at mapapakinggan na daw po natin yung full version po ng kanilang song. Saturday yan mga kadabarkads, kaya wag na wag natin yang palalagpasin. Samantalang sa Sugod Bahay, mga kapatid naman po, nakasama natin ang Yakult. Ang dalawang mascot po ng Yakult mga kadabarkads ay nasa Sugod Bahay mga kapatid. And so also, nag-promote nga po sila ng magaganap po na fun run sa Davao, Cebu, Manila. So magpa-register na lang kayo mga kadabarkads. Sa Manila, sa Mall of Asia yan. Sa Cebu naman, by August 23 or 27. Sa Davao naman po by July 12 po yan. So kung saan kayo prepare, edi dun kayo mga kadabarkads, 3K, 5K, 10K, and 16K. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan naman natin ang tungkol dito kay Jerome Ibardome. Sobrang malapit na po yung kanyang concert by February 14. Ilang tulog na lang mga kadabarkads, meron pa daw pong natitirang ticket. Ayon po yan sa kanilang producer ng naturang concert. So, February 14 yan mga kadabarkads, kaya huwag na po natin yung palagpasin. Isama nyo po ang inyong mga mahal sa buhay, ang inyong loved ones, and or inyong kasintahan. Tsak, i-enjoy nyo to dahil meron daw pong gagawin si Jerome Ibardome na hindi pa niya nagagawa sa Itbulaga stage. Samantalang next topic naman tayo, congratulations po sa mga dabarkads natin na sex bomb dancer na kung saan ay magkakaroon nga po ng event. Ang sex bomb dancer dito po sa UAE. Yes po, Dubai, Abu Dhabi. Dubai and Abu Dhabi, mga kadabarkads, ready na daw ba kayo? Ayon po yan sa announcement ni Rogel Pangilinan. Sabi niya, nagsimula na sa simpleng entablado, ngayon international na ang Kembot. Dubai, Abu Dhabi, ready na ba kayo sa lahat po ng pinalaki ng sex bomb sa UAE boots? On Balakang Out. Makipag-showdown na po tayo. So, March 27, 2026, Friday, 8pm po yan, Dubai Exhibition Center. And March 28 naman, 2026, Saturday, 8pm, sa Al Hudayrat, Abu Dhabi, UAE. Suportahan natin yan mga kadabarkads. Samantalang next topic naman tayo. Pag-usapan natin itong nakakawindang na revelasyon po ng isa sa mga singing queens natin na talaga namang napaiyak po or nalungkot, na-touch ang mga dabarkads na nakabasa nito. Sabi po ni SQJ, ng first time sumakay ni Lola sa car ko, binilisan ko mag-drive sa expressway. Knowing na masyadong strict si Lola, nagtataka ako bakit di siya nagrereklamo sa drive ko. I asked her, Lola, di ka po natatakot sa drive ko? Sabay tawa. She answered, bakit naman ako matatakot? Nasa mahal na Panginoon tayo. Mag-rebuke lang in Jesus' name kapag nasa kapahamakan. Pero kung oras mo na, oras mo na. Ganyan siya katapang. Hanggang dulo din niya pinakita sa amin na nasasaktan siya kahit pamalaki ang bed sore niya sa likod. So grabing tatag pala at tapang talaga ng lola po ni SQ Jane dahil sobrang tatag niya po talaga sa pananampalataya mga kadabarkads. Biruin niyo yun, talagang dinudulog niya na lamang po or pinagkakatiwala niya na lang po sa Panginoon yung anumang nangyayari po sa kanya. Kung baga, kung ano yung nangyari sa atin, yun na talaga yun. 'Di ba? Katulad po ng pagpano ng kanyang lola nung nakaraan lamang na oras na talaga niya. Siguro yun mga kadabarkads. Kasi kung inyo po natatandaan, parang ilang minuto po siya na nawalan po
ng hininga, tapos bumalik din po mga kadaver cards. Kung bagay, binigyan lamang po siya ng ilang araw para mabuhay, nang sa ganon maipadama niya po yung pagmamahal niya sa mga tao pong nagmamahal sa kanya. Katulad po ng kanyang apo na si SQG na talaga naman pong nakasuporta umaga't gabi sa kanya. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin ng tungkol dito sa mga singing queens natin. Marami po kasi ang nakakapansin na tila daw baga less na yung exposure ng mga SQ natin. Di na po yung sila regular sa programa po na Itbulaga. Ngayon, napansin po ng mga Dabarkads natin sa Instagram story po ni SQ KZ na parang nagla-live na lang po siya sa isang platform, no? Parang TikTok ba to or Vigo Live mga kadaver cards. So, may kita po kasi dyan sa mga GIF, nako-convert po ito into cash. Syempre, may kita po yun. Ngayon, parang madalas na po siyang nagla-live mga kadaver cards dahil syempre may extra income din po dito, di ba? Extra income kasi pag less exposure po kasi sa Itbulaga mga kadaver cards, less din po yung kita. Unlike noon na araw-araw po natin silang nakakasama, syempre, fix po yung kita nila doon. Pag ganito po na talaga namang pang-alternate lamang sila, syempre, mababawasan po yung kita nila mga kadaver cards. Kaya kailangan po talagang humanap ng ibang mapagkakakitaan or racket mga kadaver cards para dagdag kita din po sa kanila. And meron din po tayong nabalitaan nung nakaraan, hindi po ba? Nakita ko lang naman or napanood ito na kung hindi dahil kay SQKZ mga kadaver cards, baka naalis na po yung therapy at ang mga singing queens dahil nga po doon sa The Age is Right. Di umano daw ay nagmakawa yung direktor ng naturang programa po na Itbulaga para ibalik ang mga singing queens. Di umano lang naman mga kadaver cards kasi nabasa natin yun na meron po nag-post at kinontent din po ito ng isang YouTuber din po. Kaya ngayon, sinasabi ko po sa inyo. And also, na-content din natin yan nung nakaraan mga kadaver cards. Ibig sabihin, talagang balak ng alisin ng mga singing queens pero dahil nakikiusap nga po ang director, binalik po ito kahit pang-alternate lang. Okay lang naman yun mga kadaver cards. Kahit pang-alternate lang kasi at least, di ba, nakikita at nakakasama pa rin natin ang mga singing queens kahit hindi po araw-araw, meron pa rin po silang therapy. At syempre, na-renew na din po ang kontrata ng therapy mga kadaver cards. Ibig sabihin, kahit alternate lang, makikita pa rin natin sila sa programang Itbulaga. And also, pwede rin po silang mag-opening number mga kadaver cards sa Itbulaga pag wala pong mga guests, katulad kanina, 'di ba? So, pwede ang mga singing queens na ipasok po dyan. Pero, again, hindi po sila madalas makikita sa Itbulaga. Pang-alternate lang talaga yung kanilang schedule at hindi naman tayo nagrereklamo doon, 'di ba? So, paano mga kadaver cards, hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.